Sa baging alahayan, nang magkagayoy muling tiningnan ng Aba, Yahawa. Si Adan at ang kanyang pag-iyak at pagdaing, at dumating sa kanya ang salita ng halahayan, at sinabi sa kanya, O Adan, nang ikaw ay nasa aking halamanan, hindi mo nakilala ang pagkain o pag-inom, hindi panghihina o pagdurusa, hindi pagkapayat ng laman o pagbabago, hindi nawala ang pagtulog sa iyong mga mata, ngunit mula nang ikaw ay sumalangsang at napunta sa ibang lupain ito, ang lahat ng mga pagsubok na ito ay dumating sa iyo, ang mga igos na magkagayoy iniutos ng alahaya sa kerubin na nag-aalaga ng pintuan ng halamanan, na may hawak na isang tabak ng apoy, na kumuha ng ilang bunga ng puno ng igos at ibigay ito kay Adan. Sinunod ng kerubin ang utos ng alahay Aba, Yahawa, at pumasok sa halamanan at nagdala ng 2 igos na nakakabit sa 2 sanga. Ang bawat igos ay nakabitin sa sarili nitong dahon. Ang mga ito ay mula sa 2 sa mga punong pinagtaguan nila Adan at Eva nang pumaroon ng alahaya, upang maglakad sa halamanan, at dumating ang salita ng alahaya. Kina Adan at Eva, at sinabi sa kanila, Adan, nasaan ka? at sumagot si Adan, O Aba, Yahawa, alahaya, narito ako nang marinig ko ang ingay mo at ang iyong tinig. Nagtago ako sapagkat ako ay hubad. Pagkatapos ay kinuha ng kerubin ang 2 igos at dinala kay Adan na Eva. Ngunit ipinukol niya ang mga imo sa kanina mula sa malayo, sapagkat hindi sila maaaring lumapit sa kerubin dahil sa kanilang laman na hindi maaaring lumapit sa apoy. Noong una, ang mga anghel ay nanginig sa harapan ni Adan at natakot sa kanya. Ngunit ngayon, si Adan ay nanginig sa harapan ng mga anghel at natakot sa kanila. Nang magkagayoy lumapit si Adan at kinuha ang isang igos, at si Eva naman ay lumapit at kinuha ang isa pa. At nang kanilang kunin ang mga ito sa kanilang mga kamay, tinignan nila ang mga ito at nalaman nila ang mga ito ay mula sa mga punong pinagtaguan nila. Ang 43 araw na pagsisisi ay hindi makatutubos sa isang oras ng pagkakasala.
Ang mga aitos ng magkagayoy sinabi ni Adan kay Eva. Hindi mo ba nakikita ang mga igos na ito at ang kanilang mga dahon na siya nating ipinangtakip sa atin nang tayo ay hubaran ng ating maliwanag na kalikasan? Ngunit ngayon, hindi natin alam kung anong pagdurusa at paghihirap ang maaari at dumating sa atin mula sa pagkain ng mga ito. Ngayon o Eva, pigilan natin ang ating sarili at huwag kumain ng mga ito, ikaw at ako. At hilingin natin sa Aba, Yahawa, na bigyan tayo ng bunga ng puno ng buhay. Sa gayon ay pinigil ni na Adan at Eva ang kanilang sarili at hindi kumain ng mga igos na ito. Ngunit si Adan ay nagsimulang manalangin sa alahaya at lumuhog. Sa kanya nabigyan siya ng bunga ng puno ng buhay na sinasabi ng nanio. O alahaya, Aba, Yahawa. Nang kami ay sumalangsang sa iyong utos, sa inagawa mo kaming lumabas sa halamanan at nagutos ng isang kerubin na bantayan ang puno ng buhay. Baka kami ay kumain niyaon at mabuhay at hindi makaalam ng anumang tainaan. Pag natapos naming sumalangsang, ngunit ngayon, o Aba, Yahawa, barito, tiniis namin ang lahat ng mga araw nga ito at nagtiis ng mga paghihirap. Gawin mong katumararap sa 43 araw na ito para sa isang oras na iyon na kami ay sumalangsang. O Aba, Yaawa, tingnan mo kami ng may matang maaway at huwag